Alright, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... So eto na nga, nagladlad na po ang mga pro-China senators. So, nagladlad, nagdeklara, nagpatotoo, nagkumpisal, ibinunyag na ang kanilang mga sarili, naglahad na ng totoo, inaamin na nila na sila ay pro-China. Sa pamamagitan po ng botohan mga kababayan, nagkaalaman na mas kinakampihan nila ang China kaysa dito sa ating sariling bansa. Ito po yung sa usapin ng mga pahayag ng Chinese Embassy laban dito sa ilang mga personalidad dito sa ating bansa. So, isa po doon sa mga pro-China senators, mas kumampi sa China. Ano pa ba ibang tawag doon? Ano may tatawag natin? Kasi baka sabihin nila hindi sila pro-China. Kumakampi lang sila sa China. Pero hindi sila pro-China. Pwede ba yung ganon, guys? Kumakampi ka sa China, pero hindi ka pro-China. Pwede ba yun? Pwede ba sabihin ganon? O sinasabi kasi ng iba, kampi kami sa China dito sa isyong ito. Doon sa sagutan nila. Kasi iba nagagalit kay Tariela, kay Commodore Tariela ng Coast Guard, Philippine Coast Guard. So, kaya mas kumampi sila sa China kaysa dun sa Pilipinas. Pagdating sa pagbubuli, dyan po sa West Philippine Sea. Si Tariela nagsasalita lang naman para ipagtanggol ang ating soberanya, para ipagtanggol ang karapatan ng ating bansa, ng Pilipino dyan po sa karagatan, na gustong sakupin itong mga Tsekwa. So nagkakaroon ngayon ng salitaan between Chinese Embassy and binabanatan yung ilang mga politiko at mga personalidad. So nag-react ngayon itong senador. So nag-react ngayon itong Senate at gumawa po sila ng resolution na kung saan ay binabati ko sila ang ginagawa ng Chinese Embassy. So doon sa resolution, syempre nagbotohan at 15 po ang bumotong hindi sila sang-ayon sa ginagawa ng Chinese Embassy at binabati ko sila ang ginagawa nito. At meron namang siyam na bumoto na mas kinakampihan pa etong China kaysa dito sa ating bansa o kaysa dito sa Pilipinas. Isa po dyan, itong si Robin Padilla. Ito mga kababayan, si Robin Padilla, noon pa man ay talagang lagi binabagat soberanya. Gusto niya, ako ay bayani ng ating bansa, ipagtanggol natin ang ating bansa. Laging ganun yan si Robin Padilla. Talagang pagdating sa soberanya, talagang inilalaban niya. Pero bakit ganun? Bakit ganun? Bakit biglang mas kumampi ka pa sa China kaysa dito sa mga o sa bansa natin? Mr. Robin Padilla, anyari? Pakinggan natin si Senator Robin Padilla at kung ano ang masasabi niya. Nagpaliwanag naman siya, lahat naman sila nagpaliwanag. Bakit hindi sila pumirma doon sa resolusyon ng pagbatikos dito sa sa Chinese Embassy sa kanilang ginagawa dito sa ating mga personalidad na kumakalaban po, kumukontra sa ginagawa ng bansang China diyan po sa ating karagatan. Pakinggan muna natin si Robin Padilla. Yeah. Ako po ay nakinig at napanood ko po ang mga talumpati ng ating mahal na kasama, Senator Risa Hontiveros, Senator Marcoleta, Senator Erwin Tulfo, patungkol po sa kaganapan na nangyayari ngayon sa pagitan ng Chinese Embassy at sa atin pong mga senador. Ang akin po lang mungkahi sana, ako po ay naniniwala, mga mahal kong kasama, na itong usapin nito ay masyadong popular sa ating mga kababayan. At ang magsalita ka ng patungkol sa
pagsasaayos ng singalot na ito ay hindi pabor sa sino man na magsasalita nang gusto mong magkaroon ng kapayapaan. Pero sa usapin na ito, ako po ay tatanggapin ko kung ano ang sasabihin ng mga tao sa akin. Kung sasabihin nilang, oh, pro-China yan. Okay lang po. Wala pong problema. Ang akin pong gustong sabihin sa ating mga kababayan, alam niyo, ang isang bagay, pag hindi natin inayos, pag hindi tayo nagtulong-tulong na maayos, lalong-lalo na sa kapitbahay natin, kapitbansa natin, hindi po ito makatutulong sa atin. Hindi po ibig sabihin na ako'y pumapayag na pagsalitaan ng hindi maganda ang ating mga kasama ng Chinese Embassy. Aba, hindi rin naman tama yon. Pero, hindi rin naman po tama na ang isang opisyal natin sa gobyerno, na isang unipermado pa, ay gagawa ng katatawanan o karikature ng presidente ng China. Sapagkat kanina po, habang nag-uusap kami ni Senator Amy Marcos, sabi ko sa kanya, kung yan, ginawa ng China sa ating Pangulo na si Bongbong Marcos, ako'y oposisyon, pero gagawin nila yan kay Bongbong, ay unang-una po ako magagalit. Sapagkat hindi ako papayag na babawiin ng kahit na sino ang Pangulo ng Pilipinas. Hindi ako papayag na gawan ng karikature kahit ako'y oposisyon, nagawan ng ganyan ang ating Pangulo. Sapagkat ang Pangulo ng isang bansa, yan po ang tinatawag nating representasyon ng ating bayan, katumbas ng bandila. Kung ano ang tingin natin sa bandila, yan ang tingin natin sa Pangulo. Kaya, kung ano man po ang ginawa ni Admiral Tariela, ay pinakikiusapan ko po siya na huwag niyang ulitin. Sapagkat, pag nambastos ka, babastusin ka rin talaga. Wala po tayong magagawa sapagkat duty ng kahit na sino na ipagtanggol ang kanilang Pangulo. Ang gusto ko lamang pong sabihin dito, aking mga kasama, tama po, naniniwala po ako na hindi makatwiran ang ginagawang pambobomba ng tubig sa ating mga mangingisda, sa ating Coast Guard. Pero matagal ko na rin sinabi na may budget naman ng Coast Guard, ba't di kayo bumili ng mas malakas na water cannon at gumanti kayo? Hindi naman po pwede na lagi tayo magpapaawa. At parehas naman kayong tinatawag natin tanod ng Coast Guard kayo pareho. Hindi naman kayo gray ship. Ang gray ship, yun ang military. Kapag hindi naman pwede yun. Yun ang tinatawag natin na escalation. Pero kung dalawa kayong white ship dyan, at nagbombahan kayo ng tubig dyan, walang ano yun. Walang issue yun, walang escalation yun, dahil pareho kayong tanod baybayin. Pareho kayong nagpoprotekta ng coast natin. Pero para sa usapin, nang ikaw ay magtatalumpati at gagawin mong katatawanan yung Pangulo ng isang bansa, palagay ko, inuulit ko po, ako po ay oposisyon. Pero kahit sinong gumawa niyan sa presidente ko, hindi ako papayag. Ako'y tatayo din at talagang makakatikim din sa akin yun ng mga salitang hindi niya makakain. Sapagkat sa akin, anuman ang political affiliation natin, pagdating sa Pangulo sa ibang bansa, iisa tayo. Solid dapat tayo, nakatayo dapat tayo sa Pangulo natin, pag-usapin na ng ibang bansa na. Kaya sana po, nakikiusap po ako sa Chinese Embassy at sa ating mga kasama na sana po ay matapos na ito, makapag-umpisa na po tayo ng magandang relasyon, pag-umpisahan natin ng pag-uusap, sapagkat, alam niyo po, meron din po tayong ibang mga kasinggalot. Tahimik nga lang tayo. Katulad po ng aking best friend sa Malaysia. Kasinggalot natin yan sa Sabah. Ilan ng Pilipinong naging stateless doon? Ilan ng Pilipinong diniport nila?
Pero naging tahimik naman tayo. Wala naman akong naririnig. Kaya sana kung ano po yung ginagawa ng iba din sa atin, pantayan din natin. Alam nyo, masakit sa akin magsalita ng patungkol sa Malaysia dahil kapatid kong mga Muslim yan. Pero ini-example ko lang po sa inyo na meron din tayong problema sa ibang lugar na meron din ginagawang pang-aabuso din sa atin na hinihingi ko din na magsalita din kayo. At sana, bilang panghuling salita, alam nyo, nung kailan lang nakita kami ni General Torre. Ang tingin ko dyan sa taong yan, kaaway ko yan. Sa ginawa niya kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero dahil nagkita kami sa isang lugar. Okay, teka. Hangers na, hangers. Wala talaga itong ano. Ay, Globe! Ako, nanawagan ako sa Globe. Ano ba naman tong internet ninyo? Minsan, ang nagahang itong pinapanood namin. O minsan, ako nagahang eh. Kasi laptop po ang gamit ko, mga kababayan. So, pasensya na po kayo. Minsan, nakapag humihinto ako naglalag po yun dahil po sa internet. Ito, tapusin na lang natin sinasabi ni Robin. Na hindi namin dapat pag-usapan ang ginawa niya. Kundi kami mga bisita sa isang lugar, kami naging, kumbagay, diplomat na rin kami. Kami naging mahinahon sa isa't isa. Sapagkat, yun dun po ay pagpapakita sa ating mga kababayan na hindi sa lahat ng oras ay palabang ka. May mga pagkakataon na pwedeng madaan sa usapan. Kaya po sana, inuulit ko po, wala po akong masasabing sa mga speech, sa mga statement ng ating mga kasama. Naniniwala po akong may katwiran po ang inyong mga sinasabi. Kaya nga lamang po, sana, pagsabihan din po natin yung mga unipermadong personel ng ating bansa na magdahan-dahan din lang. Pwede ka namang mag-speech nang wala kang gagawing karikature o katatawanan ng isang Pangulo ng bansa. Yun lamang po, maraming salamat po, Ginoong Pangulo at sa ating pinunong mayorya. Okay, so, ayan po, si Senator Robin Padilla. Alam niyo mga kababayan, sa akin may punto si Robin tungkol kay Tariela. Kasi minsan dapat talaga, kapag magpahayag ka na lang, pero wag mong gagawing katatawanan yung ibang tao. Kahit hindi presidente, kahit sino, huwag niyo gawing katatawanan. So, mali naman si Tariela doon. Para sa akin, mali naman si Tariela. Pero yung pinaglalaban ni Tariela, sang-ayon ako. Talaga lumalaban siya para sa ating bansa. Pero yung mambabasus ka, gagawa ka ng katatawanan, yun ang mali. Pero kay Robin Padilla, sana kung yun lang ang problema mo, yun lang ang naging issue sa'yo, dapat pumirma ka na rin. Pumirma ka na rin dun sa resolution. Pero, pagsabihan mo si Tariela. Kasi parang hindi niya gusto talaga si Tariela kahit na umpo eh. So, dapat pumirma ka. So, the fact na hindi ka pumirma, ibig sabihin, talagang mas kampi ka sa China kaysa sa Pilipinas. Kasi yung ginawa ni Tariela, dapat hindi na maging basehan mo kung Pilipinas ba o China ang pipiliin mo. Hindi dapat si Tariela yung pinaka-focus mo. May mali si Tariela. Pero dapat, Pilipinas ka pa rin. Hindi ka dapat kumampi sa China. Pero mga kababayan, ito mga ito, ayan po. Ito po yung mga senador na hindi po pumirma sa resolution condemning Chinese embassy's criticism. So ito, yung dalawang Cayetano. Tandaan nyo mga kababayan itong mga pangalang ito, tandaan nyo po sila. So ito po yung hindi po pumirma sa resolution na kinokondemn na. Tama ba? Condemning Chinese embassy's criticism sa mga personalidad dito sa ating bansa. Etong dalawang Cayetano. Tandaan nyo mga kababayan baka pagdating ng araw, maging basihan nyo to kung sino ang mga iboboto ninyo. Okay, dalawang Cayetano, si Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano. Pangatlo, si Bato de la Rosa. Pero mo nakapirma pa. Hindi naman pumapasok. Ibang klase. So may sweldo yan mga kababayan Maya ka naman Bato. Nakapirma pa rin.
Hindi naman nagpapakita. Pang-apat, Senator Cheese Escudero. At Senator Bongo, Senator Marcoleta, Senator Amy Marcos, Senator Robin Padilla, Senator Joel Villanueva. Naka. So ito po yung siyam na hindi po pumirma at hindi po nila kinokondem ang ginawa ng Chinese Embassy doon sa mga pinagsasabi nila laban dito sa ilan sa ating mga opisyal ng ating bansa. Ayan po sila, tandaan po niyo yung mga pangalan kasi pwede nyo pong maging basihan ito ng future na pwede nyong iboto sa pwesto dito sa ating gobyerno. Kasi sino ang maglalagay ng pro-China? Wag po kayo maglalagay ng pro-China sa ating gobyerno, patay po tayo dyan. Ito yung mga nariringgan natin ng magagandang pananalita kapag nagpi-privilege speech. Ito po yung mga sinasabi nila na kami, mahal namin ang ating aming bansa, kailangan namin ng transparency, kailangan namin ng accountability, mahal namin ang ating bansa, pero pagdating sa China, baliko na, mga kababayan. Iba na ang sinasabi nila pag China na po ang pinag-uusapan. So ayan, tandaan po ninyo mga kababayan Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Bato de la Rosa, Cheese Escudero, Bongo, Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla, at Joel Villanueva. At ito naman po ang mga senador na tumindig laban sa China. Ito mga kababayan. 15 senators. Basahin lang muna natin. Nagpakita ng bihirang pagkakaisa ang 15 senador matapos kondinahin ang mga payag ng Embassy of the People's Republic of China. Iginiit na hindi provocation ang paninindigan ng Pilipinas kundi lehitimong pagdidepensa sa soberanya at karapatan nito sa West Philippine Sea. Malinaw na pinanindigan ng Senado ang 2016 Arbitral Award na nagbabasura sa 9-line claim. Isang desisyong may bisa sa ilalim ng international law at matagal ng pinal. Binagyan diin ng resolusyon na ang panggigipit, water cannon incidents at paninira sa yamang dagat ay hindi maituturing na simpleng hindi pagkakaunawaan, kundi mga usaping direktang tumatama sa pambansang interes at kabuhayan ng mga Pilipino. Ayan. So, si Robin, naringgan natin, galit lang siya kay Tariela. Pero dapat, Senator Robin, tiningnan mo kung ano yung mga ginagawa ng China, mga illegal na ginagawa nila. Kasi nakatingin ka lang kay Tariela Pero mo si Tariela, basihan mo. Kaya China ang pinili mo, hindi ang Pilipinas. Parang ang babaw naman ng neto ni Robin Padilla. Well, anyway, kanya-kanyang kanya-kanyang opinion yan. Di galangin na lang natin yung kanyang opinion. Pero, eto po ang mga senador na lumaban, tumindig laban sa China. Ito po yung mga dapat nating palakpakan, mga kababayan. Sila po ang totoong nagtatanggol sa ating bayan. Una-una, Bam Aquino. Pangalawa, JB Ercito. Pangatlo, Jinggoy Estrada. Pang-apat, Win Gatchalian. Riza Ontiveros. Panfilo Ping Lacson. Lito Lapid. Lauren Ligarda. Kiko Pangilinan. Tito Soto. Erwin Tulfo. Rafi Tulfo. Camille Villar. Mark Villar. At si Migs Zubiri, palakpakan po natin itong 15 nating magigiting na senador na hindi po nagugustuhan ang ginagawa ng China dito sa ating bansa. Kaya tandaan po ninyo, tandaan nyo po itong 15 ito. Kapag ganito po ang mga senador, ito po yung mga karapat-dapat nating piliin, mga kababayan. Pagdating po sa usapin ng soberanya. Pero pagdating po sa usapin ng korupsyon, mag-isip-isip kayo. Iba po kasi issue yun Ang pinag-usapan po dito, sovereignty ng ating bansa. Laban po doon sa mga bansa na gusto nga agawin ng ilan sa ating mga teritoryo. Okay? So yan mga kababayan, 15 at ito naman yung siyam na hindi man directly inamin, pero obviously sa hindi nila pagpirma sa pag-condemn na
dito sa Chinese Embassy sa pinaggagawa nila, sila po, ito po ang katunayan na sila po ay pro-China. Nagladlad na po sila. Bahala na po tayong magdesisyon kung anong gagawin natin. Kung sila pa ba ay babalik natin sa mga pwesto nila o hindi na. Kasi yan, alam naman natin ayan na. Nagbulgar, nagladlad na ito mga ito. Na sila nga ay pro-China. At ito naman yung labing-limang kumalaban laban po sa China. Kaya tayo na po ang bahala. Tayo po ang magdesisyon kung ilalagay pa po natin sila sa balota para ibalik sa pwesto. Okay? So, yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok na po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.